mainit na usapin kanina at kahapon, ito pong patungkol sa tatlong pasaporte nito pong si Harry Roque na naging dahilan naman para mag-init etong si Harry Roque dito po sa DOJ. So ngayon kung titingnan nyo, sabi po dito sa PTV Philippines, DOJ pinaiimbestigahan sa DFA kung paano posibleng nakakuha ng umano'y dalawa or hanggang tatlong pasaporte ito pong si Harry Roque, mga kababayan. So ito i-play po natin. Natuklasan ng Department of Justice na may hanggang... Kasi balita ko, mga kababayan, na naginip ako ito pong si Harry Roque, malapit na po yang mahuli. Malapit na po yan, mga kababayang mahuli. Kaya nga lahat ginagawa ni Harry Roque ngayon para ilihis ito pong usapin na ng tatlong pasaporte po niya. Nagpakita siya ng isang pasaporte na may butas ng puncher, mga kababayan, tapos pinapalabas niya na yun lamang daw po yung hawak niya na pasaporte at yung kababagong kuha po niya. Pero mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, madaling magpakita ng mga ganyang klase ng tawag dito, ng pasaporte na kunyari bubutasan mo para hindi mo maipakita yung sinasabi talaga or totoong sinasabi ng DOJ. Pero sabi ko nga, kung siya ay walang kasalanan, bakit hindi niya harapin at hindi puro ganito yung pinaggagawa po niya? Kung wala talagang kasalanan si Harry Roque, since magaling na abogado naman siya, bakit hindi niya idepensa yung kanyang sarili? Bakit hindi siya umuwi ng Pilipinas at harapin niya yung kaso po niya na qualified human trafficking? Ang problema, natatakot si Harry Roque na harapin yung kaso niya kasi alam niya sa sarili po niya na involved talaga siya doon po sa ganong klase ng gawain. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang tatlong pasaporte, si dating presidential spokesperson Harry Roque na ginamit umano nito sa pagtungo sa iba't ibang bansa. Agad naman itong tinugunan ng ahensya at nagsagawa ng kinakailangang aksyon. Ang sentro ng balita mula kay Luis Erispe, live. Naomi, kinumpirma na nga ng Department of Justice na hindi lang isa, kundi may dalawa hanggang tatlong pasaporte si dating presidential spokesperson Harry Roque na wanted ngayon sa kasong qualified human trafficking. Saklap, no? Naman magaling na abogado ka, tagapagsalita ka ng dating administrasyon, tapos ngayon, tuwing babanggitin yung pangalan mo, may naka-indicate na wanted na. Di ba, mga kababayan, ang lakas-lakas magsabi ng mga taga-suporta ni Harry Roque at netong si Digong na ito pong si Harry Roque ay magaling na abogado. Pero ngayon, tuwing babanggitin yung kanyang pangalan, may naka-indicate na wanted na. Kasi nga, may kaso pong trafficking, mga kababayan, or human trafficking dito po sa ating bansa. Etong si Harry Roque. Kaya nga kung wala siyang kasalanan, bakit hindi niya harapin ito? Kaso nga lang ang problema, alam niya sa sarili niya na may kasalanan siya. Kaya natatakot siya na harapin yung kanya mga dapat harapin dito po sa ating bansa. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Spokesperson Harry Roque na ginamit umano nito sa pagtungo na wanted ngayon sa kasong qualified human trafficking. Hahalukayin naman anya ng DOJ kung papaano nakakuha si Roque ng maraming mga passports. Matapos kumpirmahin ng DOJ kahapon na pinapakanselan nila ang pasaporte ni Harry Roque para mapadeport at mapilitan itong makauwi sa Pilipinas, iniimbestigahan naman nila ngayon ang malaking posibilidad na may dalawa hanggang tatlong passport si Roque. Ang ng Department of Justice, ang hawak nitong multiple passports ang nakikita nilang dahilan bakit hindi nag-a-alarm sa Bureau of Immigration ang mga nagiging biyahe ni Roque sa iba't ibang bansa. Yun ang aming nakita na maaring paliwanag sa kanyang mga pag-alis kasi hindi nag-a-alarm Hindi nag-a-alarm kasi meron ng lookout bulletin yan Tama. Sabi pa ni Remulla, hindi ito diplomatic passport ng opisyal ng gobyerno, kundi parehas uminong regular passport, kaya lalabas na illegal o bawal umano ito. At least 2 Philippine passports. Parehong regular passport. Di bali sana, kung opisyal pa rin siya, meron siyang diplomatic tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang dalawang regular. Hahalukayin naman ng Department. Diba, mga kababayan, yan yung mga pinaggagawa ni Harry Roque para makaalis ng bansa, para may magamit nga naman, mga kababayan, sa tuwing magtatago siya at pupunta siya or lalabas siya ng Pilipinas papunta dun sa mga bansa na possible na pagtaguan po niya. Katulad na lamang, mga kababayan, nung pagpunta po niya sa The Hague, Netherlands. Alam niyo, mga kababayan, kung tutusin, dapat nung una pa lang ipinakansela na
ito mga pasaporte ni Harry Roque para hindi na po siya nakatakas ng Pilipinas. Dahil kung matatandaan ninyo, di ba noong mga panahon na ipinapatawag siya sa Quadcom, dapat doon pa lang ipinakansela na ang mga pasaporte nitong si Harry Roque. Kaya ngayon mga kababayan, hirap na hirap ang ating bansa na hagilapin itong si Harry Roque at hulihin at papanagutin sa kanyang mga kasalanan dahil nga nakatakas na at nakapagtago na sa ibang bansa. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Of Justice at paiimbestigahan sa Department of Foreign Affairs kung paano nakakuha ng 2 passport si Roque. We will ask the DFA about it. Kasi DFA ang gumagawa yan. Hindi naman DOJ. Tama. Hindi naman immigration. So we'll ask the DFA. We will ask the DOJ, the DFA to cooperate with us in this very important thing. Samantala, para naman masiguro ang mahigpit pero mabilis na border control sa mga paliparan, ininspeksyon ni Remulla ngayong araw ang e-gates ng NAIA Terminal 3. Planoan niya ng Bureau of Immigration na madagdagan pa ang e-gates para matiyak na mabilis ang time intervals sa BI counters sa pag-alis at pagdating ng OFWs. Dito na natin yung proseso para mapabilis at mas mapaganda ang karanasan ng mga dumadaan dito sa... Sabi ni Harry Tolentino, kapangalan mo pa naman, Attorney Napugante. NAIA 3 at sa buong NAIA complex. Naomi, sa ngayon ay wala pa namang komento si dating presidential spokesperson Harry Roque hinggil nga dito sa naging pahayag ni Remulla na meron siyang hawak na 2 hanggang 3 passports. Naomi. Hindi, may ano na siya mga kababayan, may komento na siya. Ito yung sagot niya doon po sa sinabi ni Secretary Boying Remulla. Wait lang, tanggalin lang natin to. Yan. Kasi kung matatandaan nyo, tanggalin na rin natin tong isang to. Sinagot po yan ni Harry Roque at ito po yung sagot niya. Sabi niya dito mga kababayan, ipinakita niya yung kanyang pasaporte na may butas. Ang alam ko kasi kapag ka may butas na ganito, ano po yan, expired na. Pero iba po yung paliwanag dyan ni Harry Roque. Ano po, dahil nga mga kababayan, parang ano lang to parang katulad lang din po ito ng driver's license, na kapag ka-expired na at i-renew mo, ang ginagawa po binubutasan. Isang patunay na expired na yung lisensya mga kababayan. Pero dito, ito naman, kaya may butas mga kababayan ay isang patunay na expired na. Para sa akin in my own opinion. Pero iba po yung sinasabi dito ni Harry Roque na dahilan kung bakit may butas mga kababayan itong kanyang passport. Sabi dito, fake news alert! Salungat sa sinabi ni DOJ Secretary Remulla na mayroon akong multiple passport. Heto po ang tinutukoy niya. Ang kansilado kong passport na bagamat balido pa hanggang ngayon ay puno na. At ay puno na at dahilan kaya kumuha ako ng panibagong passport. Yung butas ay indikasyon na kansilado na. Ito, ingat po sa mga fake news mga kababayan. Pero gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, yan po mga kababayan ay kahit kung ikaw ay nagtatago sa batas at gusto mong gumawa ng dahilan, pwede ka namang gumawa ng ganyan. Tapos butasin mo lang, ipakita mo lang na yan yung passport na tinutukoy ni Remulla. Maabsuelto ka na. Maabsuelto ka na. Ang tanong, kung maniniwala ang taong bayan sa mga dahilan mong yan. Kasi kung tutusin talaga mga kababayan yung mga butas ng puncher na ganyan, gasgas na po yan. Buhat pa nung PIDEA leaks mga kababayan na yung butas ng puncher ginawang ebidensya para masabi na totoo yung ebidensya na hawak mga kababayan nung isang senador. At ngayon naman, ang ginagamit naman yung passport na may butas ng puncher naman mga kababayan at sinasabi na balido pa daw hanggang ngayon pero dahil nga napuno na, kanselado na po yan kaya daw po may butas na ganyan. Ang tanong nga kung maniniwala ang taong bayan. Kaya nga kung gusto ni Harry Roque na patunayan sa sambayan ng Pilipino na wala po siyang kasalanan bakit hindi siya umuwi ng Pilipinas, harapin niya yung mga pananagutan niya dito po sa ating bansa at patunayan niya na nagsisinungaling at mali ang sinasabi ni Secretary Boying Remulla. Kasi mga kababayan, kita mo ayan sinasabi dito ng iba sa mga kababayan Pilipino po natin, ang mga naniniwala sa ganitong fake news po ay walang passport.
Yan yung sabi mga kababayan nung iba ng mga taga-suporta ni Harry Roque. Pero base naman doon sa sinasabi ng mga kababayan Pilipino po natin, eto daw po ay dahilan lamang ni Harry Roque para pagtakpan yung totoong issue na dapat po ay hinaharap niya, lalo na at nasilip ng DOJ na may 3 po siyang pasaporte na ginagamit, kaya mabilis po siya mga kababayan na nakakapag-travel kung saan niya po gustong pumunta para makapuga at makataka sa kanya pong mga pananagutan. Ngayon mga kababayan, balik naman po tayo dito po sa isang balita na nakita po natin na kung saan eto daw pong CIDJ ay humiling sa Interpol na mag-issue ng red notice laban daw po kay Attorney Harry Roque. Ito yung isang patunay na lagi naman nating sinasabi noon pa man, buhat nung naaresto itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ang Interpol anytime kakailanganin po natin yan. Lalo na kapag kayong hinahanap na may pananagutan dito sa ating bansa ay nagpunta ng ibang bansa. At ngayon, kung yung bansang yon na pinagtataguan ni Harry Roque ay may jurisdiction ng Interpol mga kababayan, mas madali nating mauhuli yung tao na yon na nagtatago doon po sa The Hague, Netherlands. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, eto na naman yung isa sa mga pagkakataon na hihingi tayo ng tulong at gagamitin natin eto pong Interpol para mapapanagot etong isang pugante or wanted na nagtatago sa kamay ng batas. Ano po sa kanyang pananagutan dito po sa ating bansa. So ngayon, pakinggan po natin etong balita galing po sa UNTV News. I-play na po natin. Lea, ano ang detalye nitong pakikipag-ugnayan ng CIDG sa Interpol para sa ikadarakip ni Attorney Harry Roque? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon kay Major General Torre, hinihiling nila sa Interpol na mag-issue ng red notice laban kay Attorney Harry Roque. Si Roque ay pinaniniwalaang nasa the Netherlands, base na rin sa pahayag nito sa social media. Mukha ata mga kababayan kapag ka si General Torre na naging PNP chief, ang buena mano ni General Torre ay walang iba kung hindi etong si Harry Roque. Biruin nyo mga kababayan na kung sakaling si General Torre ang maging PNP chief, ang unang buena mano niya, na mahuhuling pugante na siya ay PNP chief na mga kababayan, ay walang iba kung hindi etong si Harry Roque. Kasi mga kababayan, biruin nyo wala naman pong nakakaligtas sa kamay ng Interpol, lalo na kapag ang isang tao mga kababayan na may pagkakasala dito po sa ating bansa ay nagtatago sa ibang bansa na may jurisdiction ng Interpol, mahirap po talaga makapagtago ang tao na yan mga kababayan, kasi mahanting at mahanting yan, mahuhuli po yan ng alagad ng batas. Ano po, mapapapanagot po yan sa kanya mga pananagutan, lalo na at ang Pilipinas ay miyembro ng Interpol. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tagapagsalita ng Duterte administration ay mayroong warrant of arrest sa kasong Anti-Trafficking in Person Act of 2003. Kaugnay nga sa operasyon ng Scam Hub sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, na sinalakay ng mga otoridad kamakailan. Kaugnay niyan, Ella, nauna na rin sinabi ng PNP na nag-deploy na sila ng tracker team para hanapin naman ang nasa 50 pang co-accused nitong sina Harry Roque at Cassandra Ong. Sabi ni Mea Natividad, pag expired na ang passport at kumuha ng bago, binubutasan po talaga at hindi na valid. Yung kay Harry Roque, 2029 pa, expired date, tapos may butas na. Ang katuwiran po niya, puno na daw po yung passport niya baka ang tinutukoy niya, puno na ng tatak mga kababayan, kaya daw po kumuha siya ng bago. At kaya daw po may butas yun. Pero ang pagkakaalam ko nga dyan mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, parang katulad lamang din po yan ng driver's license na kapag ka-expired na at nagpa-renew ka ng bago, binubutasan po talaga yan. Parang katulad lang din yan mga kababayan ng alam nyo yung passbook, di ba pagka yung passbook ay puno na at kumuha ka ng bago, parang binubutasan din yon. Parang ganun din mga kababayan. So siguro, yun yung tinutukoy ni Harry Roque. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, kahit sino naman pwedeng magpapeke ng passport, tapos butasan mo, palabasin mo na yun yung passport mo puno na, kaya kumuha ka ng bago. Noong Webes. At gagamitin mong dahilan para hindi ka na pagtakahan or di kaya pag-isipan ng hindi maganda. Isa sa mga ito ang naaresto na ng CIDG sa Pampanga. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan.
O ayan, isang patunay na kakailanganin ulit ng Pilipinas ang tulong ng Interpol. Kaya yung mga nagsasabi dyan na pwede naman tayong hindi makipagtulungan sa Interpol noong mga panahon na hinuhuli itong si dating Pangulong Duterte, mali po kayo. Pwede nating gampanan yung obligasyon natin at tungkulin natin bilang isang kasapi ng Interpol, mga kababayan. At gaya nga ng paulit-ulit nating sinasabi, ngayon na nangangailangan ulit tayo ng tulong sa Interpol, mga kababayan, kapag ka nahuli itong si Harry Roque at nangailangan naman ng Interpol ng tulong sa atin at hinahanap yung pugante na nagtatago dito po sa ating bansa naman, obligado pa rin tayo na makipagtulungan. Ano po, dahil nga mga kababayan, talagang kakailanganin natin ng paulit-ulit ang tulong ng Interpol, lalo na kung nagtatago sa ibang bansa yung isang pugante na pumuslit, mga kababayan, dito po sa bansang Pilipinas at nagtago, tumakas papuntang ibang bansa. Ano po, anyway, ngayon punta naman po tayo dito po sa isang video ni Harry Roque na galit, mga kababayan. Sa DOJ dahil nga nabisto yung 3 po niyang pasaporte. Biruin niyo, mga kababayan, na kung ito talaga ay walang katotohanan, bakit nang gagalaite ito pong si Harry Roque? So ito i-play po natin. Sabi dito, may hamon ako sa DOJ kung ano po ito. Panoorin po ang buong detalye. Ito i-play po natin. Sa DOJ, mag 500 na utak pa kayo, hinahamon ko kayo. Sige, subukan nyo akong kunin. Dahil nakaukit po yan, karapatang pantao po yan. Lalong-lalo na kung obvious yung ginawa ninyo na walang kaebidensya, dinawit nyo ako. Akong akala nyo wala kayong pananagutan, ha? Hindi kayo dyan forever. Pag natapos na ang inyong panahon, babalikan ko kayong lahat. Ididimanda ko kayo lahat ng malicious prosecution. Biruin nyo, nanakot na, ha? Nanakot na, mga kababayan, na itong si Harry Roque. Na kapag ka daw hinuli siya, ibig sabihin, baka ito yung patungkol dun sa doon, mga kababayan, sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Interpol para mahuli itong si Harry Roque. Ngayon, nanakot itong si Harry Roque na kapag ka nahuli siya, mga kababayan, at nawala na sa posisyon itong mga nandito sa DOJ, ididimanda daw po, mga kababayan, ni Harry Roque. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Pagbabayarin ko kayo ng danyos, itaga nyo yan sa bato dahil sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Walang forever. Weather lang yan. Binugang daigdig. Kaya huwag kayong maging lasing sa kapangyarihan na akala nyo never kayong magkakaroon ng pananagutan. Yan kasi ang problema. Sa totoo lang, mga kababayan, yan yung problema kina Harry Roque. Masyado silang nalasing sa kapangyarihan. Kaya ang ending, eto yung nakuha nila. Pinapapanagot sila sa mga kasalanang ginawa po nila noon. Alam niyo kung tutusin, mga kababayan, eto po kasing si Harry Roque, talagang mapapapanagot at mapapapanagot po ito, lalo na kapag ka ang PNP chief na ng Republika ng Pilipinas ay walang iba kung hindi etong si General Torre. Hindi po makakaligtas yan sa kamay ng batas, lalo na kapag ka si General Torre na ang humanting dyan, mga kababayan, at nakipag-usap sa Interpol at kinailangan ng tulong ng Interpol. Wala po talagang pagtataguan etong si Harry Roque. Wala siyang magagawa. Sa madalit salita, no choice etong si Harry Roque kung hindi harapin yung kanyang mga pananagutan. Ano po, kaya etong mga ginagawa niyang ito ay pagpapakita lamang po na talagang gulat na siya at natataranta na po siya. Kasi kung wala talagang katotohanan yung sinabi ni Secretary Boying Remulla, kung walang katotohanan yung pag-request ng CIDG sa Interpol or pakikipag-usap ng CIDG, mga kababayan, dito sa Interpol para hulihin itong si Harry Roque, hindi po niya papansinin yan. Kaso nga lang, kung titingnan nyo ngayon, masyado ata yung pagsagot ni Harry Roque at pagbatikos, pagpuna sa ginagawang trabaho ng Department of Justice. Ibig sabihin, talagang alam na ni Harry Roque na bibilang na lang yung araw niya diyan po, mga kababayan, sa Dahig, Netherlands, at babalik na ulit siya ng Pilipinas. Papapanagutan niya yung kanyang mga pananagutan na ginawa dito sa ating bansa. Anyway, shoutout kay Best Ninyo Barsaga, ha. Shoutout na napakasarap, Best. Thank you sa walang sawang pagsuporta at panonood, ha. Suportahan nyo, guys, pakisubscribe po si Best Ninyo Barsaga. Thank you, Best, ha. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Makakahabol po ang gulong ng katarungan sa inyong lahat. Sama-sama na kayo dyan sa DOJ. Mag 500 na utak pa kayo, hinahamon ko kayo.
Sige, subukan nyo akong kunin. Dahil nakaukit po yan, karapatang pantao po yan. Lalong-lalo na kung obvious na obvious yung ginawa ninyo na walang kaebidensya, dinawit nyo ako. Akong akala nyo wala kayong pananagutan, ha? Hindi kayo dyan forever. Pag natapos na ang inyong panahon, babalikan ko kayong lahat. Ididimanda ko kayo lahat ng malicious prosecution. Pagbabayarin ko kayo ng danyos, itaga nyo yan sa bato dahil sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Ayan, mga kababayan nating tingnan nyo mabuti. Yung dating hindi pumapansin sa panawagan ng mga kababayang Pilipino po natin na mabigyan ng hustisya yung kanilang mga mahal sa buhay, na pinagpapaslang nung panahon ni dating Pangulong Duterte na napagkamalan lang na related sa ipinagbabawal na bato, binabaliwala nila noon yan. At ngayon nasa kanila na nangyayari yan, nananawagan na sila mga kababayan ng hustisya at katarungan. Talagang baligtad ang gulong ng palad. Ika nga mga kababayan, sila yung lasing na lasing noon sa kapangyarihan. Tingnan nyo yung nangyari sa kanilang noon. Ang ngayon, nagtatago na po sila sa kamay ng batas. Ang ka nagkatala ng abogado? Abogado ka, pinamamalita mo, magaling kang abogado, pero nagtatago ka sa kamay ng batas. Meron bang abogado mga kababayan na sinasabing magaling siya at abogado pa man din ng paglabag sa karapatang pantao, pero nagtatago ka sa kamay ng batas? Tapos may kaso ka pa na human trafficking mga kababayan? Yan ba ang isang magaling na abogado? Nagtatago sa kamay ng batas at may kaso na kinakaharap or dapat harapin dito sa Pilipinas na related sa human trafficking? Yan ba ang abogado mga kababayan? Kaya dapat talaga mahuli na sa lalo't madaling panahon na itong si Harry Roque para harapin niya po ang kanya mga pananagutan nang makita naman ng taong bayan ang kayabangan po niya. Ngayon, mayabang siya magsalita kasi wala siya sa Pilipinas, pero tingnan natin kapag ka umusad na mga kababayan yung kanyang kaso, kapag ka naandi dito na po siya sa ating bansa, tingnan natin kung malalampasan niya yung kaso niya na human trafficking. Anyway, comment below na lamang po mga kababayan na kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito sa sinabi ni Secretary Boying Remulla na may 3 pasaporte daw etong si Harry Roque, at hingil din po sa sinabi ng CIDG na nakikipag-ugnayan na po sila dito po mga kababayan sa Interpol para mabigyan ng red notice eto pong si Harry Roque at mahuli sa lalo't madaling panahon. So comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo. Hingil din po sa pananakot ni Harry Roque dito po sa mga taga DOJ.